in the morning with a smile on my face. Hi! Magandang araw! For today's video ay magluluto tayo ng Sania the Judge. As usual, ipiprepare natin ang ating mga kakailanganin. Una ay kumuha ng saniya na pwede mong paglutuan. Pwede naman ang kaldero basta malapad lang. Hiwain ng maninipis at pabilog ang ating patatas dahil ito ang una natin ilalagay sa ating saniya. Depende na sa inyo kung gaano kadami ang ilalagay ninyong patatas basta may patatas siya. Hehe. Pagkatapos hiwain ay ilalagay na natin sa ating saniya para ito ang magsisilbing base ng ating lulutuin na saniya chicken. Pagkatapos ay isunod naman natin ang ating carrot. Ang carrot naman ay hindi naman gaano karami. 2 piraso lang ay okay na. Basta may pangpatamis lang tayo sa ating lulutuin. 2 gulay lang ang ating gagamitin ngayon. Ito lang ang ating patatas at carrot. Pwede naman kayong magdagdag o maglagay ng iba pang klase ng gulay. Depende na rin sa gusto ninyo. And syempre, ang ating sibuyas. Dahil sibuyas is life sa mga Arabo, dami-damihan na rin natin ang ating paglagay. Mawala na ang lahat ng gulay sa kusina, wag lang ang sibuyas. Dahil bawat kain at bawat pagkain ng mga Arabo ay dapat may sibuyas. At hindi lang basta sibuyas, marami-raming sibuyas, ganon, hehe. Kung sa Pilipinas pa ay tipid-tipid tayo sa paggamit ng sibuyas, ay dito naman ay kabaligtaran niya. Kung pwede lang sanang magpakargo or mag-uwi ng sibuyas sa Pilipinas ay ginawa ko na, hehe. Sobrang taas na din naman ang presyo ng sibuyas dito sa Saudi Arabia, pero dahil ito ang basic needs nila sa kusina ay wala silang magagawa. At ito na yung mga hiniwa at hinanda nating gulay. Una ay yung patatas, carrots at saka sibuyas. Naglagay din ako dyan ng garlic. At lastly, ang ating chicken or the judge. Hiniwa-hiwa ko ng maliliit ang ating the judge at ilalagay sa ibabaw lang ng ating mga gulay. Buong manok pala ang ginamit ko dyan. Pwede rin kayong gumamit ng whole leg chicken. Hati-hatiin ninyo lang para magkasya sa ating saniya. Ilihera at ayusin ang ating manok sa ibabaw ng ating gulay dahil hindi natin ito pwedeng halo-haluin mamaya. Kung gaano kadami ang inyong ilalagay na manok, basta kasya sa inyong saniya ay pwede rin. Nagdagdag pa rin ako ng kalahating manok dyan dahil kulang pala ang aking hinanda. At ating ihahanda ang ating pansabaw sa ating saniya. Ito, nagblender ako ng tomato o kaya kamatis dyan. Nilagyan ko siya ng tomato paste. Tinimplahan ko siya ng magic cubes. Naglagay lang ako ng buhar. Naglagay ako ng filfil aswad o kaya black pepper. Tapos ininit ko lang para matunaw ang ating magi. At 2 baso ng tubig, tapos binuhos ko na sa ibabaw ng ating manok. Dapat hindi maraming tubig, yung katamtaman lang, half lang ng saniya ang ating ilalagay para hindi siya umapaw mamaya pag kumulo ang ating manok. Naglagay din pala ako ng zezeton sa ibabaw ng ating manok para hindi siya magdadry. At kailangan natin itong tatakpan para maluto agad-agad ang ating manok. Tatakpan na natin ng aluminum foil o kaya gisder ang ating saniya. Ito ang magsisilbing takip niya para hindi aapaw at para maluto agad ang ating manok. Higpitan ang pagkalak sa mga gilid-gilid para hindi siya aapaw. Dinoble ko rin ang pagkalagay ng ating saniya dahil may butas at kulang. Nakukulangan ako sa nilagay ko na gisder para siguradong maluto siya ng maayos at maluto siya ng mabilis na mabilis. Charot. Dapat sa oven ito niluluto, pero dahil nababagalan ako sa oven ay dito ko na lang sa kalan niluto. Lakasan ang apoy hanggang kumulo. Bago natin hinaan ang apoy at antayin natin na maluto ng 40 to 45 minutes ang ating manok. Pagkaluto ng manok ay tatanggalin natin ang cover niya at ilalagay natin sa furon at yung taas lang niya. And this is it!